last na lang po, kayo po ba pabor na gawing state witness ang Vizcaya couple at ang mga DPWH engineers? Alam mo yung pag-state witness, hindi po yan ang paraan para mawalan ng sala. Merong sa batas natin mga kondisyon kung ano-ano ang mga pwedeng, kung sino-sino ang pwedeng tanggapin bilang state witness. Hindi dahil ayoko makulong, magdadawin na lang ako ng kung sino-sino, masasabi na ako ng totoo, ganyan, para mabawasan yung kasalanan ko. Hindi po yun ang prinsipyo kung bakit naitatag yung paraan o yung proseso ng pagiging state witness. So, merong proseso dyan. Kung gaano katindi yung kanilang krimen, sila ba yung pinaka-guilty or hindi pinaka-guilty, yan po ay wala po sa akin ng mga kamay. Pero huwag natin gamitin yung mag-state witness na lang ako para hindi ako makulong. Hindi yung pwede gano'n. Okay. Thank you po. Yes, please. Sen, TJ Mendoza from Net25. Ano po masasabi ninyo dun sa pangayan ng dalawang yung sa Senado at saka sa House of Representatives? Na para bang meron ginagamit nila o win-weaponize nila yung mga contractors para siraan yung isa't isa? Yun nga isa sa malungkot na pangyayari na nakikita natin ngayon. Nabanggit ko na kanina na parang meron tayong teleserye, araw-araw inaabangan natin kung sino magbabangayan, sino magsisiraan, hindi ho yan ang tamang paraan para mahuli o para mailabas kung sino talaga ang mga kasalanan at ano-ano ang kanilang mga kasalanan, di ba? Bakit kanina yung Commission on Audit, lahat ng ahensya ng gobyerno may Commission on Audit na nakabantay dyan. Ibig ko sabihin pati yung Commission on Audit na tao na nagbabantay, kasama na sila doon sa lagayan o anumang sistema. Kaya, kung tutuusin, mas masaklang po yung ating katayuan at yung bangayan, even just the word bangayan, yung po ginagawa sa bangketa, ginagawa sa kanto, hindi yan ginagawa sa institusyon ng Senado, ng House of Representatives bilang Kongreso. Yung po bangayan ay hindi mo dapat ginagawa yan ng mga halal na mababakas. Dahil maski na hindi kami magkaintindihan o meron kaming pinag-aawayan, meron din mong paraan kung paano mag-disagree. Diba? Dahil yung tao nakatingin eh. Lagi nga namin sinasabi dati, tinatanong ako bakit kayo, paglabas nyo kahit nasa grocery, kahit saan, maayos yung suit nyo, maayos yung damit nyo. Sabi ko kasi hindi ko alam kung sino makakita sa akin eh. Kung sabihin mo, binoto ko yun, o tingnan mo, nakachinelas, nakadaster, mukhang hindi naligo ng 3 araw, ang sama, di ba? Hindi maganda yun eh. Kasi inaabot mo yung estado na pinagkatiwalaan ka na ng tao, kaya siguro meron silang idea na ganito dapat ang aking mambabatas. Ganito ang aking mayor, ganito ang aking gobernador. Kanya-kanyang meron silang inaasahan na meron kang sarili mong decorum na pwede nilang igalang yung binoto nilang sila noon. Kaya tawag honorable eh. Honorable. Can I add something? Actually, dapat nating linawin na itong nangyayari hindi labanan ng mga Marcoses versus Dutertes. No? Although that is what they want us to believe. No? Ang issue talaga dito yung accountability at transparency. Kasi whether you are with Marcos or sympathetic with the Dutertes, kung nagkamali ka o nagkasala ka, dapat managot ka. Di ba? Hindi yung kakampi mo ito. Ngayon, it so happened that nung mga nakaraang eleksyon natin, lalo na senatorial election, nagkaroon ng slate yung Duterte at Marcos camp. No? And yung mga tumakbo at nanalo, dahil nanalo sila under that slate, para pagtingin nilang papel nila doon, para protektahan yung interest ng Duterte po sa Senado. Yung mga na-elect na senatorial bets ng Duterte camp,
nakikita nila ang ano nila doon, appeal nila para protektahan pag pinupuna yung mga Duterte, no? O gustong ituloy yung impeachment trial sa Senate, ang papel nila para i-block yun. Kaya sila nasa Senado. But let us remember that itong issue ng accountability and transparency and matagal ng ano ito eh. Halimbawa, in the case of projects, infrastructure projects, no? Kasi matagal na. I remember late 60s, 70s, ano pa. No, yung mga karamihan ng mga issues sa corruption sa pamahalaan related sa infrastructure projects, no? At lalo na nung panahon ng Marcos dictatorship kasi walang check and balance, walang magbabantay, walang effective, walang gumaganang legislative branch, no? Kasi pinasara eh, no? Kickback sa mga ginawang projects, no? Hindi lang mga not control projects, pati mga highways, bridges, lahat. At kaya nga yung ina-estimate na yung Transparency International na yung ina-estimate na billions of dollars worth of ill-gotten wealth ng mga Marcoses nakuha sa mga kickback. No? Na lumobo, lalo na ng Marcos dictatorship kasi walang check and balance noon. Kaya free they had the free all to to do anything they wanted, no? So kaya importante sa atin, katulad ng tinatalakay natin kanina, na itong institutions natin, given by Constitution and processes, gamitin natin. No? Para, kasi naman to fair eh. Kasi kahit ikaw ang ina-accuse, through these processes, in the Constitution, you are given the chance to defend yourself. Hindi naman yung, pag ikaw ay nabanggit o napusa, guilty ka na. Hindi. May pagkakataon ka na. Use the process. No? Kung talagang may ebidensya ka, mapawalang sala ka. No? So, dapat siguro, I think yung point kanina ni Nikki, yung alakasin natin itong institutions. No? Ito yung ating focus. No? Siguraduhin natin na itong institutions natin sa judicial system, pati sa legislative branch and executive, gumagana. Kasi kung hihina ito, imamanggal nila, talagang walang mangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Ngayon, I think itong recent development na magtatayo ng independent commission, no, para imbestigahin itong flood control scam, no, ay dapat gawin ng isang independent commission. Kasi kung ang mga kongreso, either the Senate or House, ang gagawa niyan, pala. Tulad nung sabi ko, the other day, sabi ko kay Wilson, it would be like asking the mafia to investigate itself. No? Kasi sila mismo involved dyan di ba? Ang daming congressman. Kaya nung last election, 2022, nung mga nagre-register pa lang yung mga party list groups, we expose certain party list groups as fronts of some dynasties, including contractors. Ginagamit nila yung para madagdagan yung kanilang members sa Kongreso. Ang dami na nga. Fat dynasty nga sila. The mayor, congressman, governor, galing from the same family. Dadagdagan pa. Okay, may term limit na, maximum na. Gagawin nila magpapatakbo ng tatayo ng party list group.